Istanbul, anak mo. Sir. Hello, good morning. Morning. Dito kayo kami. Kailan na-stroke si Mami? Isang taon na yun. Taon na. Wala. Tayo po rin tayo. Kabila. Okay. Mami, at asan yung mga files niyo? Ganun. Yung dinala? Pwede yung dinala? Dali na. Hindi. Di ba pagka nagbibideo tayo, nakikita niyo, sabi ko, dalhin nyo kahit ang mga old files nyo kasi yun ang ano natin, reference natin. Malalaman natin kung gaano kalaki yung tama niya sa ulo. Sa utak kasi yan eh, yung stroke. Ngayon, Mami, 2 taon ka ng isang taon na. Ganun mo nga. Well, mahinang-mahina talaga. Oo, hindi ko na gagawin. Ang style kasi dyan, sa mga stroke patient, ulitin ko, marami nang pupunta rin sa stroke patient. Kailangan yan talaga mag-control kayo sa kinakain nyo. Sa kinakain talaga ang sikreto dyan, Mami. Sa kinakain tayo ng stroke, sa kinakain din ang recovery. Kailangan, ano yung madalas nyong pagkain ngayon? Ano ulam nyo kanina? Tinapay lang ako. Hindi, yung mga madalas nyong kinakain. Isda, tsaka yun, chicken. Adobo, Hindi, ano, pichado, tsaka may sarsa. may sarsa. Bawal na kayo sa ganun. Siyempre, sa loob ng isang taon, hindi talaga kayo makaka-recover. Kailangan nyo talaga yung mga kinalakihan nating pagkain noon, mga pichado, mga adobo, mga fritada. Wash out na lang yung mga prito-pritong adobong baboy, mga pritong pork chop, mga paborito niyan, di ba? Ba't natawa kayo? Natawa kayo, no? Pag napuno kasi tayo ng kolesterol, dun tatama yung Oo, matumaas daw. Ayun. Pag tumaas yung hypertension natin, hindi kayang i-accommodate ng brain nerves natin, maaari sila magka-blood clot or totally Hindi naman ako na may nagbara. Ayun nga, blood clot. May nagbara kasi nga hindi yung mga cholesterol nga natin na umiipon sa mga natin, sa bloodstream natin. Ngayon, walang sign yan ng bigla-bigla na lang yan. May siyempre pag na-stroke ka, parang comatose ka. Pagkagising mo, pagka may malay ka na, yung katawan mo, magugulat ka. Hindi ako nagkaganon. Wala ka na maramdaman. Ano nangyari sa inyo? Dinala lang ako dahil mataas ang presyon. Tapos pangatlong araw, check up lang sa ospital. Ayaw lang check up, gusto admit. Naigaganon pa ito Kaya nga sabi ko, doktora, nung kayo i-admit, naigaganon ko yan, ba't kayo ayaw na? 3 days bago ko na-hospital para lang pa-check up. Papa-check up lang sana. Nung in-admit kayo, na pagtulog nyo, pagising nyo, ayaw na. Hindi. Ano pa kami, nanonood TV, naghuhuntahan kami. Tapos bigla-bigla na lang. Pero na siya, nahirapan na rin siyang magsalita. Medyo hirap ka na magsalita. Eh nga, paano na yun? Kaya siyempre alam na lang, tumataas na yung presyon nyo. Cholesterol at saka ang sugar. Ang cholesterol nga, nga sa kinakain natin yun yung iniipon ng mga mantika, nagpapalapot ng ating dugo, nagkakaroon ng blood clogging. Yung taba. Yun. Kaya nga, yung mga kinakain natin, doon tayo mag-focus. Tapos, di ba nakakalakad naman kayo? Magbilad tayo sa umaga. Sa araw. Kunti-kunting lakad na nakakagano naman na kayo Pag pinawisan kayo, palit ang damit. Tapos, ganyan. Stretch kayo. Kasi hindi rin kayo makaka-recover kung talagang yun at yun. Sa loob ng isang taon, yun at yun pa rin. Kasi nakaantabay na yung blood cholesterol dyan. Nakaantabay na sa katawan nyo.
Pag nadagdagan yun, susumpong ulit yun. Kaya nga may tinatawag ng double stroke, triple stroke eh. Kaya hindi kayo makarecover kasi nga yung blood flow ng katawan nyo hindi maayos. So, wala. Ito ang masakit sa akin. Ito ang napapahirap. Isang pag-ganon yun, mami. Isang strap yan. Isang kalahating katawan. Sakit. Dati kasi, naitataas ko yun sa gano'n. Ngayon, hindi. Eh kasi nga, mami, alam nyo, mami, ulitin ko ulit. Kain kayo ng kain ng masama, ng bawal sa inyo. Sa alam niyo yung pagka na-stroke kayo, kailangan nung mag-focus na kayo sa mga gulay-gulay. Di baling maraming pag-ulam, wag lang yung kanin, bawas din kayo sa kanin. Baka ang kanin nyo, sinong bantay nyo, pag tinanong ko yung bantay, kumain na ba si nanay? Kumain na ng ulam, pork chop. Ang dami niya kinakain, busog na busog siya, okay na siya. Konti lang ako sa kanin. Tapos, busog na busog kayo. Ibig sabihin, hindi na kasi kayo nakapag-workout. Talaga yung kinain nyo, standby na naman yan. Nandun na naman yung cholesterol. Yung sugar, mataas ang sugar content ng kanin. Para sa inyong kaalaman. Pero, syempre, sa tulong nga ng mga ganitong may knowledge nga sa mga kahit pa paano, mag-blender kayo ng cucumber, celery, carrots, green apple, blender nyo yan. Yan ang palagi nyo i-take. Tignan nyo, gigilas yung katawan nyo. Tsaka, ang isa pa sa mga babagal yung metabolism natin pag umiidad tayo. Ngayon, tatama rin na tayo. Pagka nakain tayo, konting note ng TV, cellphone, na tayo. Masakit ang batok nyo ngayon? Laging masakit. Tanggalin nyo to. Lagi siyang masakit. Okay. Magbawas na kayo sa kinakain nyo para makarecover kayo. Tapos ito, exercise. Hindi nyo man ma-perfect, pero gigilas kasi kayo pagka kinontrol nyo yung pagkain nyo. Hindi man siya ma-perfect na kasi pag may blood clot, hindi makatuloy yung yung response ng utak. Utak ang nagtuturo sa sa pagkilos natin. Tignan nyo yung paa nyo, parang nakastack up yung isa. Yan ang na-stroke siyang pag relax na. Yung dami mo. Ganyan dyan patagilid. Sige, dahan lang. Dito kayo sa akin. Tandaan nyo yun celery, carrots, green apple, cucumber. Yan ang palagi nyo yung blender. Yan ang tirahin nyo, palagi kayong busog. Pwede kayo magkarne-karne sa loob ng isang buwan, pag namimiss nyo lang. Pero yung palagi kayong may nakatambay na tingnan, tuturo Paborito yata ni Mama. Paborito yung ata Araw-araw gusto ka. Kaya pala paano kayo makaka-recover? Tingnan yung chan nyo, Nasa anak ko na yung portion. Ha? Walang puknat tayo Yung minimili ng ulam niya, nasa anak ko na. Mahilig sa Ogoys yan, sa Bukawi. Kaya pala Dami ng Kabilang chicharon side. doon na Dahil chicharon sa Bukawi, Bulacan. Wala po. Ito, lagilid. Anong i-expectin natin ng recovery nyo? Ano i-expectin natin ng recovery nyo? Kung naka-standby kung palagi nakabantay yung cholesterol nyo. Pagtaas ng BP nyo, pagtaas ng cholesterol nyo, pagtaas ng sugar nyo, walang mababago. Palaging nandun, palaging nandyan. Pag mataas ang BP nyo, mataas ang sugar nyo, mananamlay kayo. So, paano kayo makakapagpapawis? Papawis ang sagot sa ganito. Nahihilo-hilo kayo. Hirap kayong kumilos. Mabagal kayo. O ano pang expect natin ng recovery? Kasi kakakain natin ng bawal. Okay, tapa. Mahirap man sundin, pero yun ang Hindi ako makakadapa. kabilang side.
Tuloy, ganyan na lang. Sa sino naman pa ganyan. Di siya nakakatapay. Yan, ituloy. Kaya yan na lang. Nakrock naman yung likod niya eh. Seryo, ang totoo. Kita nyo walang improvement. Bakit? Kasi nga, kinakain po talaga yun ang totoo. Hanggat nakastambay yung mga cholesterol natin, mga bad cholesterol, natatamba ka. Nakaka-recover ng paunti-unti, pero kain na naman. Yun na naman, paulit-ulit lang. Dapat yan talaga mawaksi yung mga cholesterol. Kasi sa cholesterol kumukuha. Pagka mataas na cholesterol natin, mataas na yung BP natin, sugar natin, yan na. Pag nagsabay-sabay na yan, feeling mo, nangihina ka na. Ngayon, magpapa-hospital ka. So yan, unti-unti na, bumabara na yun, yung blood clot, yung sugar, malapot na yung ano, akin din ito. Kaya nga sabi mo, paunti-unti, okay pa ako, nagagalaw ko pa eh. Pero nung napahinga ka na, yan na, umakyat na sa ano. Ayaw na. Kailangan ano rin, lahi nila yan kasi mother niya ganyan din. Hereditary. Lola, yung lola ko, ganyan din. Mas grabe pa yun nangyari doon. Sabi nga ng ibang doktor, ay no, hindi raw namamana yan. Kumbaga, genetics. Meron na kayo niyan, pero pagka ang healthy living, living mo ay hindi healthy, automatic, nandiyan na yan eh. Pero kung healthy living ka, nag-exercise ka, hindi mo mamamana yan. Sabi nga nung doktor eh, hindi yan namamana, hindi yan hereditary. Nasa genes nyo, pero kung good ka, hindi ka kain ng matataba, hindi ka kain ng mga nakakapag-exercise ka, may iwasan mo yung pamana noon pa namang matatanda. Ganun lang. Eh hanggang ngayon naman pala, favorite pala ni nanay yung mga sa Ogoys eh. Yari talaga tayo. Yung mga taba-taba na yan, talagang ganun pa rin. Ngayon, subukan nyo yung di ba aling marami kayong ulam, marami kayong gulay, marami kayong papak kayo ng mga isda-isda na inihaw, pwede siya sa inyo eh. Ihaya kayo na. Pwede siya ron. Sa mga ganun-ganun pagkain. Di ba aling basta yung kanin, less. Half ka lang na rice, tapos dami ulam, para busog na busog, tapos tubig. Tingnan mo, mag-ibon nga yan. Giginawa siya dyan eh. Tapos papawis. Yun ang pinakasikreto. Ayun o yung lumabas kanina taga-Pasig, nakadilaw. Tinanong nyo ba kung ano yung diskarte niya? Dati, ano na siya. Pero anong kinakain niya? Tinanong nyo sana. Yung kamay niya, hindi niya nakikilos, yung paralisado rin siya. Tapos yung dila niya, nakaganyan, naglalaway. Pero sa determinasyon niyang makarecover, kasi iniwalay na rin siya ng asawa niya. Solo na siya sa buhay. Sobrang taba daw niya dati. Oo, determinasyon. Nag-ano-ano siya sa sariling bahay niya. Siya naglalabas, siya nag-ano. Kung 1 kilos niya, tapos yung pagkain niya, puro gulay-gulay na lang, sabaw-sabaw. Kita niyo yung nakakaano siya. Naka-recover siya. Hindi man perfect yung lakad niya, pero kaya niyang walang tungkod, tapos diretso na yung salita niya. Disiplina lang sa sarili talaga. Kailangan kakain ka ulit ng mga wala ng cholesterol. Mga pakulo-kulo lang na niluyahang mga gulay-gulay, tapos kung nasunod lang yon mga bago pa, tapos aalagaan kayo ng PT, stretch. Mahalaga kasi mga PT sa mga stroke. Magagaling sila dyan. Tsagahan kasi yan. Pero kailangan nyo talaga, siyempre, babayaran yung servisyo nila eh. Eh yun ang nila eh. Mas magagaling sila sa mga pag-handle ng Tsagahan kasi ito eh. Sa isang linggo, 2 beses, 3 beses. Ito kasi alignment. Mas the best dito, mas ma-appreciate mo kung katulad nyo kanina emergency, tapos na kagad. Malaglag yung... Ganon. Mas ma-appreciate nyo yung method ko pagka kayo ay mga
Ito kasi long term to eh. Long term to. Ang maano nyo lang sa akin dito, yung guidance sa mga ganyan, mga sermon sa pagkain. Yan, mga sermon ko sa pagkain. Hindi, ano, mga, yun ang tama eh. Okay, sige. Sige, relax nyo lang. Lambutan nyo lang. Aray. Masakit yung singit ko. Saan yung singit nyo? Aray. Tingnan ko yun. Sige, straight nyo lang, Nay. Straight nyo lang. Tagal na kasing walang na-stretch eh. Sige, lambutan nyo lang. Yan. Ito, yung mga yan, oh. Nararamdaman nyo ito parang bukol-bukol. Hindi, kulang sa stretch talaga. Kailangan ma-stretch to. Kahit hindi ko hawakan, masakit siya. Yan, pag nakaganyan. Ito ang sumakit. Kahit hindi hawakan. Roy, Hindi, sumakit yun. inano ko nga eh, babaguhin nga natin yung posisyon. Pagka... Pagka walang nagbago, eh, yun pa rin masakit sa inyo. Yan, okay, relax. Okay, lambutan nyo, tiisin nyo lang muna masaktan kayo. Isa pa? Unti-unti lang luluwag yan. Kayo, mami. Paganda ako mag-uupo sa inyo. Oh, mabilis. Mami, alam niyo na yung diskarte, ha? Pagkain, bawas na kayo. Parang hindi tayo ma-double stroke. Bumili pa ako ng juice. Yung... Check nyo ngayon dito nyo. Sakit. Ito. Okay. Yan. Tinati natin nyo yan. Masakit eh. Hindi ko matisig. Ito na nagkakaroon ng ng panang ilaman. Kulang lang sa inat yan, mami, kasi nga palagi nakaganon. Yung mga muscle, mga tendon, eh hindi na flex eh. Kaya ngayon, puro spasm ang magiging yan. Pero pag na-massage yan, huwag lang didiinan, ganyan lang, oh. Kahit ito, mga to, yan, oh. Tignan nyo naman, oh. Oh. Yung parang, alam mo yung parang lubak-lubak, yung muscle, dapat yan, wala kayong mararamdaman para mga hulin-hulin. Kailangan yan, ganyan, oh. Pero ang sagot nga dyan, massage lang. Araw-arawin nyo lang. Huwag yung dinan, ha? Ganyan lang. Ganyan nyo na lang pa. Tapos, kahit pa paano, syempre, unat-unat nyo. Oh. Roy, hawakan mo nga saglit. Ganyan lang. Kailangan nyo maunat-unat. Kasi pag hindi nyo inunat, kailangan nyo lang. Tapos yun nga, celery. Yung gawin yung juice. Celery, carrots, green apple, cucumber. Palagi kayong busog. Okay? Ano,